Ephesians chapter 4, verses 21 to 24. Okay, ano mo tanan? Ako sahon sa Living Translation, nag-ingon siya. Ano mo, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your own sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong karong kabuntagon, maghisgot kita sa mensahe nga nag-ingon magsuon, paglakaw diha sa kabag-uhan sa kinabuhi, or paglakaw nga dunay kabag-uhan sa kinabuhi, walking in the newness of life. Kaya nga itong kinabuhi sa una, sa wala pa kita nakaila o nakigrelasyon sa Ginoo, sa ato ang Ginoo, naa pa kita sa kanipit o patay kita sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Diba, nakadugtong mo sa inyong former way of life sa una? Diba, kung ikumpara nimo ang inyong kinabuhi sa una, sa wala ka relasyon sa Ginoo, o sa inyong kinabuhi karon nga naa kay relasyon sa Ginoo, diba, dako na kay siya kalaina, right? Dako na kaayo siya o kabag-uhan. Kay kaning kabaguan sa ato ang kinabuhi suon is a long and painful process sa matag usa ka mga Kristohanon. Walay kabaguan sa tao nga shortcut, walay kabaguan sa tao nga murag sili nagpusa mo halang dayon. Sumuagi tang tanan sa gitawag nga proseso aron ang atong kinabuhi hinay-hinay ginabaid, ginabansay, ginabag-o sa ato ang manluluwas. From God is changing us from glory to glory, matod pa sa iyahang pulong. Doon ay mga tao nga instant ang ilahang kausaban. Dili po na siya ingon nga 100% kay di ba na amoy madunggan nga. Kaya kita tahanan sa una, grabe kay ni siya o kuan grabe ni siya kabisyuso. Pero karon nga naa na siya sa Ginoo kay nawala na gitanan. Pero dili pa na siya 100% kay ang kausaban baya nato kay inward and outward baya na. Nga makita sa mga tao sa kalibutan. Are you there? Manangutana ko nimo isuon. Sa pilang tuig na nimong pangalagad sa Ginoo, kumusta man ang imong paglakaw diha sa imong espirituhanon nga kinabuhi? Makaingon ba ka na dili nagkasama kaniadto? Amen. Ang uban kay dili na gimaningog. Di ba? Makaingon ka ba nga lahi na ka o dili ka nasama kaniadto? Dili na ba ka halason nga Kristohanon? Apat ikaw nakatong uluron nga kasanon. Nakadumdawa pa ko istorya sa halas ng gulod. Nga ang halas, nagluno siya, pero halas lang siya gihapon. Kasi nakadumdawa to, taas na ang kamot sa istorya. O, uban wala atong usbon, for the sake sa wala nakadamog. Doon na ba'y maghigalaan nga si halas o si ulod. Gisumhan naman sila sa outside world, kaya kada makitaan sila sa tao, kung hindi sila bunalan, bukdon, pakyon sila doon. Kaya kita pagkakulog, may ganahan tamulan tayo, balibag, may nato na uban, nakdakang bato, di ba? Doon kingilaad silang mga hitsura. Kung isa kaadlaw, gasabot silang duha, nga magpuan sila mag-isolate. Ana din itong ulod nga, dilita, magpakita, sulod sa isa kabulan. Kinahanglan na inagawas na to, lahi na ta. Maibog na mga tao na tulas. Ingat po si Halas, sigilod. Kinahanglan sulod sa usa ka bulan dili ta magkitaay. So ang halas di kalot siya sa kinahilagman sa yuta, unya ang ulod di tago siya sa kinahilagman sa mga dahon. After 1 month may suon, ang ulod di ba mahimo pa na siya caterpillar. So nahimo siya caterpillar, then hinay-hinay wala siya nakabantay pagawas niya sa iyang tukon, nahimo na dahil sa usa ka maaniyag na butterfly. Printing ko pahagin niya, di mabangbang kita na mo butterfly kalagay sa Discovery Channel, nga nindot kay nga mga butterfly nga, pag mulupad na, di mahitabo ang tao na dili mulingi. Mao gali na siya subject sa uban nga mga photographer, nga pictura na sila. So namangha ang mga tao,
Unya ang halas sa iyang pagpalingkamot sulod gyud sa kabulan sa ilalom sa yuta naglunugid siya. Paggawas niya, sinaw na kayo sa mata kay bago naman siya panik. So nakita sila sa iyang suod ni higala. Naglupad ang ulod, iyon ang halas nga, Lord, asa naman ka Lord? Isa ka bulan na. Ingana din ang ulod sa taas. Niara ko higala, tanawa ko. Di ba ko dili na ko sama ka ni ato. Tanawa las, ang akong nadi ay ko'y bako. Dagang kong color las, guwapa kay ko. Pagawas na ko gali na las ang mga tao ng lingi. Dani anak sila tanan las, oh, wow! Ingana po ng halas, tanawa po ko. Guwapa kaayo po ko, sinaw. Gitanaw siya sa ulod. Wala las, halas ka lang gihapon. Igo ra kang ng luno, pero halas ka lang gihapon. Daghang may gustuhan yung anak. Tanawa imong katapan, halas ulo. Halas wala nga ng luno la or butterfly na siya karon. Okay. Praise God, ikaw naman nakabalo sa iyong kaugalingon kung butterfly ka na makaroon, nga kung sa una ang imong kinabuhi, pangilog-ilogan ang mga tao magtanaw nimo, ludon ang mga tao magtanaw nimo, pero karon ang tao ganahan na. Di ba? Mga bati kaya na nimo. Sa una, mga tatingid ganahan nimo. Bisan bito, pag dili mo ka-verse, ano imong kauban sa trabaho, dili mo ka-verse sa mga tao sa imong palibot, ma-feel na nimo sa imong espiritu nga ang tao dili ganahan, ug ang tao ganahan na sa imuha. Are you there? Mura kung halason ka na Kristohanon, dili ka maka-expect nga ang mga tao sa imong palibot mapanalanginan gina siya. Kapila tuig na kag sinimba, igo ra man kang magluno, dili man gid ka mausab. Igo ra man imong hukason tong imuhang daan nga panit, pero mao ka lang gihapon. Halas ka lang gihapon. Mo ni ginaingon maigsuon nga kaning kausaban sa tao, we need to go through sa usa ka painful nga proseso kanya naman dili sayon ang mahisama sa ato ang Ginoo. Sakit kayo ang mahisama kang Jesus. Mo na'y tinuon. Mo na sa kalibutan karon. The reason why dili mo alagad ang Dios ang mga tao tinuod nga Dios because this is one of the reasons nga mahilabtan ang ilang daan nga kinabuhi nga naunsaman na prone na sila sa inyong anak nga klase nga lifestyle. Mabito na itamo sa Ehipto sa unang panahon. Diba, pagkuha ni Moses nila, gipagawas sila sa Egypt. Dala-dala lang yapon nila ang manners and customs in the land of Egypt. Wala sila nakagawas dito sa ilang kinabuhi. Nakagawas sila sa Ehipto, pero ang espiritu sa Ehipto, wala nakagawas nila. Mauma na sa mga tao karong panahon na. Mabito na yun nakagili kung kanan mo simbahan na yung simbahan kay OA man na yung simbahan. Daghang bawal. Bawal mo inom, bawal mo disco, bawal mamina o worldly music, bawal makikjaming-jaming ka daghang bang bawal mawanan matagkalipay. Nakita ninyo? Na ikaw naanad ka sa kalibutan. Sige daw be. Abi ninyo ako i-testimony ang ako ang painful process ha sa pagpangalagad sa Ginoo. Usa di ko ka klase nga tao sa unang panahon nga grabe di ko ka konektado sa world. Kaya kung ano ko performer magugos kalibutan sa unang panahon. Tikan tagkasal, tikan tao, mga singing contest sa gawas. Manang pagka-convert na ako, I had a hard time nga mugawas atong kinabuhi. Bisag na ako sa sunod sa simbahan, pero ga-perform lang gyapon ko sa gawas, apil ko sa music team, pero sikreto lang gyapon ko gakanta sa mga kalibutanon. Wala pa'y total nga, kami total nga surrender gid sa Ginoo. Mabaya na problema na to karon. Are you there? So gusto ta nga mulakaw uban sa Ginoo, pero ang problema maglisod tag let go sa ato ang kinabuhi kaniadto. So kanini ang paglakaw sa kabaguan mga igsoon karong kabuntagon dunay duha ka punto nga ato mabasa diri sa Ephesians chapter 4 verses 21 to 24 aron magmadaugon ka sa imong paglakaw diha sa kabaguan uban ni Kristo. Kinahanglan day ang una ato nakita dinhi. You have to throw off your old sinful nature. Atong ilabay, atong ilubong, atong ipalansang ang atong daan nga pagkatao. Kay ang daan natong pagkatao, mao to siya na klase nga kinabuhi nga naka-dishonor sa atong Ginoo. Ayaw there. Mao to nga klase nga life sa una na wala malipay ang Dios. Kaning old sinful nature. Mabitang inyo dire, na sin na kaila na kamo kang Ginoong Hesus, nakadungog na kamo bahin kaniya,
ilabay na ninyo ang iyong daan nga pagkatao because dili ta magmalampuson oy. Dili ka makalakaw ban sa Dios kung dala-dala nimo ang imong daan nga pagkatao. Your greatest enemy ba yan is your own self. Kabalo mo nga, no? Kaya ang imong daan nga pagkatao mao na i-access sa yawa. Pag makita gani sa yawa nga wala pa nimo gi-surrender imong pride, diha siya makasunod. Way back sa unang panahon sa dalaga pa ko, sa Bible school to, Bible college to, matay. Dili ka magdahon nga naay Bible school student ma-demon possess. Imagine? Kaya ang mga Christian baya kadili ya ka pwede i-possess sa yawa. Ang dautan nga espiritu pwede kanyang i-manipulate from the outside. Kita mga Christians. Mora na kaya himuon sa mga daotang espiritu. Manipulation and oppression from the outside. But never ang dautan nga espiritu makasulod sa Kristohanon. Nabi kay Holy Spirit. That's the reason nga dili ka ma-possess. Pero kato siya way suon na tingala gimintanan kay na-possess man gid siya. You know what's the reason why? Kinaada is pride and jealousy. Hello? Dito nakasunod ang yawa. Di ba nako na niya share ninyo? Dito nakasunod ang kaaway sa iyahang kinabuhi. Kay dala-dala pa di niya ang yang daan nga pagkatao. Ni-submit siya nga mag-Bible school siya, magpagamit siya sa Ginoo dito. Di ba may magdahong all of a sudden, tungod lang kay nasa giangayan nga lalaki nga na higugman niya, gisilusan niya ng mga babae sa palibot sa lalaki mo'y kaingnan ba yan? Na nakasulod ang kaaway niya. Kita na mo, unsay pinaka-worst nga horror movie ang inyong nakita nga demon possession. Ako itanaw sa nag-try ka ng Possession of Emily Rose, di ba true story na? Kakita mo na? Kato exaggerated naman to, I don't know kung kaya kung di bala dili man po dinana ang demons. Grabe na po ito ka-exaggerate. Katong possession ni Emily Rose, doon na to dapit sa nasaksihan na mo sa demon possession sa ako ang classmate sa unang panahon. Nakakita ko nang muplot ang lawas, kanagtiin nga, muana ng rumbali dancer, bitaw nga yang tools, yang ibutang sa loob na mag-ambak-ambak siya. Inana ang manifestation sa evil spirit. Dahil kung dili, mauni siya ang paminaw duruha, mauni siya ang mahimo nga access sa yawa sa Kristohanon kung dili nimo ilabay ang imong daan nga pagkatao. Kung makita niya nga naglagad ka sa Ginoo, pero naalang gyapon ang spirit of anger inside you, the spirit of pride, the spirit of greediness, hello, spirit of lust. Are you there? O, so sino itong pagalingon? Di ba? May ka, pastura ako sa may puti, pasabot nimo, dili na lang ta magselos, dili na lang ta masuko, dili ta bla bla bla. Pwede lang ka masuko. Kaya normal man ang nasa tao. Pero kanang kasuko nga dili nimo makontrol lang nimo kaugalingon. Kanang kaulan nga dili nimo makontrol lang nimo kaugalingon. It opens the door for the demons to oppress, to possess, and to manipulate you. Kung nakita sa yawa nga nangalagad kas Ginoo, dana gyapon kay gidala-dala nga daan nimong pagkatao kay wala ba matago sa Ginoo igsoon ato ginadumdumon og ayo. Walay matago sa Dios in the secret place. In the secret place of your balay, makita sa Ginoo ang tanan nato binuhatan. Oy, dayag kaayo na sa Ginoo. Dayag kaayo na sa iyahang mata. Mao nang karon nagpahinumdom kani si Apostol Pablo, gapahinumdom siya, di ba, sa Christian, sa mga Ephesian Christian. Iyan gipahinumdoman sila, nga kinahanglan kay nakailan naman ka sa Ginoo, biyain na gyud ang imong daan nga kinabuhi. Ayaw dalha. Are you there? Ayaw dala bagahi man na. Jerwin, bagahi na. Bagahi ang unforgiveness. Hello? Ang bitterness. Bagahi, mabugat ang, ang mga kaulag. Pirahon man ka na. Maunay mo drag you down to hell. Ang sala, ang kinabuhi nga daan, nga nakadishonor sa Ginoo, maunay mo birani mo paingon sa impyerno. Pero kung imo nang i-cut off yun, imo na nang ilapay yung imo na nang kalimtan, wow, makapadayon yung kang hapsay sa unahan. Wala namang kagidalagan. Hello there. Another testimony. Sa una po, doon na po estudyante na bayot.
Wala may kabalo nga bayot siya. Kaya dili man gud pun mahalata sa iyahan. Kaya kasagaran sa mga bayot kan, kaya mga macho na mangod. Diba sa kalibutan, mamuot ko atong hawang friend. Pastora, makakita gali kag lami kaayo nga lawas nga lalaki. Kasagara anak bayot na. Ibo ko, ha? Mga bata malig itong bayot sa Thailand, mga babae pa mas babae. Siya nga, ang diha, pero kasagara gid karon mga macho ng mga bayot. Lumi ko kay mga lawas. Naman ko nakita nga, grabe kid perfect in lawas, grabe kid gym. Ako rin si dahat, yung isa, may pa mag-exercise ka lang, kalay mo bilbi ma six-pack. Sabi niya, ana siya na, ganaan ko niya, wag may panahon. Glory to the name of the Lord. Sus, diya ka po na yung laban yung tiyan, ako kay stanan. Sabi na siya. Okay. So wala din nakabalo nga naaday siya inato nga tinaguan nga sala. So naa siya sa company sa mga righteous. You know what? In our devotions, apin siya, evangelism, basig po siya, or dili mo ma-detect ba nga naagi siya tinaguan. Until one day, i-expose yun sa Ginoo ang iyahang tinaguan. Muna ang pamilya mong may suot. Kali magpagpangalagad sa Diyos. Kung sunod ka sa Ginoo, dili ni mo pwedeng tiaw-tiawan ang Ginoo. Ang imong tinaguan, iyan ang iladlad sa kahayag. Biblikal ba yan na? Iyan i-expose nga to sa kahayag aron maulawan ka na Hinon. Mo nang alaot ang tao nga nagtago og sala mo naging sa Bible. Kinahanglan imo nang i-confess sa Ginoo. Isulti sa mga ayo kag pakitabang. Kinamit kanya-kanya gadin ba itag mga kanya-kanyang demons. Right? Naatay mga witness nga kadaan daw, makomento yung si Pablo, nga kadaan daw namatay siya. Usa man yung ipot yung sabot anak. Sa iya man ang unod. I'm dying. No? I need to put what? Into what? Kinahanglan mamatay ang flesh. Ikadaan daw tagikumbat sa unod oy. Kana ragong parehas na example na social media oh. Kung dili ta kabalong control sa atong emotion, makikita kita bugno diha. Hello? Diba? Makakita kag bugno oy. Diyang kapita, pag naay makatrigger sa iyong kalagot, di ba mo take over ang fruit sa Holy Spirit? Patience. Kaya kinsabi kayong santos na rin napita. Ay mga santos na kita, we are God's saints. Pero nakapamata sa unod, mao na mabikil tagamay, mumuragig mo sipa ni ato ang mga kaunuran. Diba? Ako na bidautan? Lagi ba? Manang magklaruhay ta. Diba? Naay tayo nga lami kay pangaway, lami kay patulan, lami kay awayon. Pero dili ka makahimo ba kinaamag yung Holy Spirit mo pugong sa imong kaugalingon. Mao ni nakanindot aning tawo nga naa sa Ginoo. Kung ang imong daan nga pagkatawo isuon, imong ipalubong o imong ipalansan dito sa cross kanang imong ipaplo sa Galatians 2:20 sa inyo diya, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kada adlaw nimo nang ginabuhat oy. Are you listening? Kada adlaw, dili na karong adlaw gilansang nimo imong daang pagkatawo nga naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Atong Lunes ero gilansang nimo pagka-Martes ilansang na pud nimo na. Kada adlaw kang kalansang sa ulod. Kay kung dili nimo na siya batukan og labanan, makadaog ang yawa. Hello. Mo ni kiingon niya sa mga Christian sa Ephesians. True off. Kay di ka mo lampos anak. Di ka mahimo magmadaugon sa imong pagpangalagad sa Ginoo kung hangtod karon dala-dala gihapon nimo ang imong daan nga pagkatawo. Hi. Kumusta ka isuon? No, old self. Kinsay na nalambok ang old self or ang new self? Ang uban siguro 50 pagitan ni pastor di matabang pastora. Hello, yung sa una kita pag di ba atong sa una sa wala pa sa Ginoo. Pag nagali mangilabot nato, katunggan ba rin nato nga sulungo. Nakasulay mo ginang kinabuhi ha? Di ba sa mata nato magkatul ba yan nga igot-igot pag di ta kapalukmat ang gilibak ta. Ino tinuod? Oo, ato nato na sulungon nato. Mo ni old self ba? Are you there? Pag awayon ganita, ang imong kaaway nakasulting isa ka imo 5,000 na. Mo na yung old self. Then, ang atong pagpangalaga, mo na siya na life
Kay basig galing ko ta diha, dinaghan ito mga tinaguan ang kinabuhi. Nanina mo? Dili na bagid ka maka-soar high. Dili ka maka-soar high about the sky in your service with God kung naa kay daghang dalang load sa imuhang espirituhanon nga kinabuhi. Kinahanglan mo bitaw tong kanta nga I am free to run, I am free to dance, I am free to sa sugat. Sa to? Kani mga young people kay usulit kay ibang kanta kay balo. But I am free to run, I am free to dance. Nga naman, kay naa na ka sa Ginoo. Sa unang panahon sa imong pagpangalaga, dili ka kapakpak ang gawas nun sa Diyos. Kaya nga naman, ang imong kamot konektado pa sa kalibutan, di ba? Ang imong tiil, dili ka ikakasayaw, kaya naa pa rin kawili sa kalibutan. Dili ka kasyagit sa pagdahig sa Ginoo. Maglisod ka kanta para sa Ginoo. Gilisod ka dahil ka tinunalay ba? Para sa pariha ba sa dinay ka ng sinayawan ni David. Kaya doon na patay connection sa kalibutan. No, manahinda. Pero tanawa na kastuhanon ng gawas nun. Di ba? Lamig kay natanaan panahon sa pagdaig sa buhay nga niya. Kaya wala man siya una-una. Walay mga string naka-attach niya nga naa sa kalibutan. Walay string naka-attach niya. Gikan sa iyang path because he or she is free. Imagine. Ngayon ang worship leader, dahil ko na ito ang Diyos! Tanawan o bang gustuhan? Labi na sa mga dagkong nga masibahan kan, mga air condition nga mga sibahan. Na, mamakpak ba rin na? Sige naman, nag-cellphone, ga-video, galay, managwan. Dili ko ganahagin, ana. Ano itong panahon sa pagdahig na mag-video-video? Ano naman, ana? Na-out of focus naman na itong pagsimba. Muna tinuod yun akong ingon. Dool ang mga Kristohanon na taga-bukid sa langit kay kan Kristohanon nga naa sa lungsod. Kay kadalihong picture, kadalihong video, kadalihong kung sa manada conscious kayo, labi na gamit kay sanina, bitapiot kasi hatanan hatong matangtag itong mga butonis sa ito, halos mo malihot, diba? Oh, di na nakakasaya. Eh, yung bang ganit, di mo hina kay baga, can make up now. Anuro na foundation, usaon na lang. Hello, impas. Imisirupan, yung tsakadal, pagkahubang, kaya naano na, tulong kapatong ang foundation. Diba na yung mga inana? Kinsa ni nga dili mahadlok mo hilak. Mahadlok mo hilak kay inon ni dahil sala. Tingo ba yan? Nabi na nahitabo sa unang panahon. Kalibitaw immature ta na Kristohano. Nanimba mi sa una ba? Nanimba na natapat-tapat man ang simbahan na tapat-tapat. Dili yung nani nga si parit ka tong pius dito madagko. Ang Diyos sa among opposite kinamin, tiyabaw hilak. Kaya worship. Na ang ako mga ginikanan ito mga Katoliko, biya may bangko pa minanimba, nakuratan yung tanan. Yung anak magtingin, na-overwhelmed siguro siya sa sakristiyan. Kung siya nakaon na niya akong mama, may si mama dugay pa mananawlay, anak man siya, dakok kayo nagsala ba? Dakok kung nagsala, bastos kayo. May Junelo, mag-upload ka sa kong video, ayaw yapin ng mga example sa ngalan sa tawang awayan ta. Diba? Diba kung saan nato ako mama? Ana siya, dako kinisala. Dako kinisala. Yan, di ko hit akong papa. Akong papa, si papa man giga una na mo. Si papa, yung pinaka-faithful ang tanan. Kung focus kay kung papa nagkakanta na, kahit ako na po, gistal, may ilong kayo makatakot dito na may di ko hit mo na ni mama. Ikaw po, dako pagkagsala. Diba ko na-distract ako mamahan. At ako po ng tao, walay buot, 8 man siguro pa to, 9. Wala po ko nakafocus, kaya kanipag ko bata, mo ba yan, mag-observe ba yan ng bata mo, nang kamo ginikanan, set ang good example yun sa inyong mga anak, kaya mo-follow ba yan na? Wala na yun, ang papa, hinak ko na, yung katawa na hinuon, wala himong pagdahit ko. Pero katong inhinak sa among opposite, wagid siya na-distract mo ikson, kadurog gid siya tiyabaw. Karon ba na ako na-realize tanan-tanan, katong nakita ako sa una nga dili ko kasabot, karon pa na ako natugkag, iyon ato day mo dahil ang tao nga gawas nun, nasa daan nilang pagkatao. Hallelujah. Mao nito sa una sa masap, na ay musayaw ang grabe kay nga mo nagkarate, na ang tanan niya tapan mo pala yung basta praise and worship na mo distansya, tulong ka dupa ang mga katapan mangkawat, ngayon muduro siya lang po yung siyang kamot siya, tiin tanang lihuko niya. Asa na karon na? Buhi pa ito, nakalimot ko sa ngalan. Na, pag-ingon niya kaya mga kanta sa una katong mga daan. Iana-ana na niya yung kamot, huwag duro yan, gawas naman siya. Katuwala pa nakagawa si Mantayon to. Sila na panalainan, ikaw nang libak pa.
Sila magka-conscious ni tanaw to. Labi ka to mga dato kasi natanan. Nus pa to mga anak kayo nagpinakpakan, no? Stupid yun kayo. Dahil pag magdahil sa Ginoo, pinarap kayo na kamo puno mag-sing-sing. Yes, Lord, anak kayo. Pero abi ninyo, church, kana biya tanan makita sa Ginoo. Muna akong giingon. You cannot walk with God victoriously kung naagit kay daan na gitago-taguan sa imong kinasunuran. Muna ingon si Pablo, throw off your old sinful nature. Kay maumi nga klase nga kinabuhi nga naka-dishonor sa ginang ikaduha nga isuon, hallelujah, humali mo nga ilabay ang imong daan nga pagkatao, kinahanglan isuot nimo ang imong new nature. Okay, sa atong gibasa kaganina, atong balikon sa pagbasa. Okay, in verse 24, put on your new nature, created to be like God, truly and holy, and our translation is holy and righteous. Kaniya new nature, ako usbon, mao ni nga klase nga nature created in the image of God. Mao bitaw ang tao nga you are created in the image of God. Dili na siya wala na siya nag-refer sa physical nga image sa Ginoo, but it refers to the moral attributes of God. The moral attributes of the Most High God, naa na siya sa tao. Are you there? Moral the moral attributes, naa na natong tao, pero na-corrupt siya at tong panahon niya nakasala ang atong unang ginikanan. Na-corrupt na nga moral attributes, pero babalik siya kung ang tao mudawat kang Ginoong Jesus. Kaya dili magid, abi ni church, bisag kanu sa dili kayang usbon sa tao ang iyang kaugalingon. Sa imong kaugalingon paningkamot, dili gid ka mausab. Karo, magbabago ako para sa iyo. Dili na tinuod. Ang New Year's resolution dili na tinuod. Magsugod lang kabaguan sa tao kung siya mo dawat kang Ginoong Jesus. Dahil tugutan niya ang balaan ng Espiritu nga mabuhat sa iyahang kinabuhi. Kaya kuan man nagod, teamwork. Kaya ang Holy Spirit, dili siya kausab nimo kung dili pod ka mo cooperate. So kamong duha magpuyog. Naminot ang tanan mga igsoon, tabangan nimo ang balaan nga Espiritu. Aron magpaspas ang proseso sa imuhang kausaban. Kay kanina biya ka sa Ginoo, kanina biya kay wisdom. Kaya kita nidawat, kasi ninyo nidawat ang matagtagan ni Jesus, di ba? O pag mudawat ang ka sa Ginoo, automatic ang balaan ng Espiritu, bubuyo na siya sa inyong kinabuhi. Di mauna siya, ang Holy Spirit, mao siya responsable sa ato ang kausaban. Siya ang mutapan nato. Mabitan na kung kabugnoon, kagtaw, anong mura naman kagmahadlok, Holy Spirit naman na. So naanan ni mo ang desisyon, di ba? Di ba, Wayne? Siya ba? Kung tagayan kag bear, sa una, di ka mo baliban, dawat ka din. Di ba karoon nga na kasi Ginoo, magduha-duha na ka. Be honest. Di ba? Kaya kung dili ka magduha-duha, mo dawat ka lang gihapon, wala pag kay Holy Spirit, anak. Yes, Simon! Nga na mahadlok naman ka. Brad! Was pastura. Di ba mo na ilang istorya dyan? Ay, layo, simbahan to, talairon dito. Di kayo sumpong ani. Di ba, di nga na mahadlok, magkatugan na lang tino, dili man maruhok man. Ino na ko po niyo, mawagi na istrago na ko, pastora, di pag ko ka, baliban na ng gold eagle beer, ng kabukal-bukal ka na panahon na. Diba? Di ba, pagtagayan ka, gano'n makulbaan lang ka. Sa una, dili man ang takakulbaan. Ngunit so na mong takagdawat na ng yarok, di ba? Who cares? Magbuot! Di ba, anak na itong prinsipyo? May life, may rules, kinsamang ka, nakayambang sa kong ginabuhi. Mabi na linya sa mga tao ay Ginoo. Pero matingala ka ito ni dawat na ka ni Jesus, bisan mo sa pagkamahalon, say mahalon nga ilinon ka ron. Ang kabalo magka-apir rin. Pundador? Pertuhon ang guru na, buro mga pamilyar na standuay. Wala nang iinog yung mga palahubog yung hadlok na booking ba? Di ba, pag tunulan ka, nga naman kulmaan naman ka. That's the work of the Holy Spirit. Di ba, ano, imong kamot,
mudawat ka pero murag kurug-kurug imong kamot ba wala sa gulo. Naunsa man ko nga dili ta ko inaangin. Mano na. Wa ka na conviction sa Holy Spirit mo. Di ba sa una pagtagaan kag number sa swertes imo da yung tayan bagdo ka mo. Oh, amen. Amen dahil siya. Di ba karon natingala ka kay dili ka naganahan. So mao na proseso. That is the new nature nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Wow, are you experiencing that? Di ba? Doon na struggle. Maunang kaning anak sa Ginoo, bisag kanusa, dili di ka mahimong at peace sa imong sala because you have the Holy Spirit. Ang mga makasasala, ang mga tao sa kalibutan nga wala sa Ginoo, nganong alinawon man na sila makasasalan kinaboy. Nganong ila man ang buhaton talong without conviction because they don't have the Spirit of the Lord. But you, ikaw nga anak sa Diyos, bisan kanusa, dili gid ka magbalinawon kung kabalo kang nakasala ka. Kay kohiton ka kanunay sa Holy Spirit. Siya man, di maayo itong ibuhat ni mo galihan. Nakasulay mo na? Tingog sa Ginoo or tingog sa unod ng kanunay ni mo madulugan? Are you there? That is the process. Muna 2 Corinthians 5:17 na Ginoo, if anyone who is in Christ Jesus, he is a new creation. The old life has gone, and behold, the new life has come. Life will never be the same again. Naana kay new nature. A holy, sa inyong ginsabi siya, a holy and righteous life. Kung kanina pagkabalaan sa Ginoo mga igsoon pamina mo, mo-affect na siya sa imong thoughts, sa imong words, sa imuhang action. Kung sa una, sige kagunahuna og dautan, matingala ka karon mga maayong butang na ang mosulod sa imuhang hunahuna. Kung sa una imong baba, sige kag pamalika, sige kag istorya negative, bakira kaayo ta sa tanan. Matingala ka karon ang mugula na sa imong baba kay mga helpful words na. Di ba katong ni Pablo yapon sa Ephesians, that avoid foolish talk, avoid kanang mga nonsense talk, only what is helpful, building others up. Mo yun ni Pablo sa mga taga-Episo. Kaya ang mga Ephesians, mga huyang po nga parehas nato sa unang panahon. Mo nang imong holiness, the holiness of Christ, kaya dili man kita pwede mga lagad sa Ginoo, nga dili kabalaan imong Dios big nga lagaran is balaan. Oh, balaan ba ka 100% mo nang from glory to glory. Gamay balikas, sa una mamalikas kag balik na po, karon 5 na lang. Diba? Right? From glory to glory man na. Mo-affect na. Bisan sa imong sininaan, mo-affect ang holiness sa Ginoo na dili jud ko mo to nga anak sa Dios nga magpakigol. Amen. Are you there? Napamulihan. Ana sila pastora sa amuang lugar kay kuan uso man ni mag-cleavage. Kaya ang kadadapit nabi yung mga culture, gitawag ito mga culture. Kapag anak ka, normal ra nila nang magkatutoy-tutoy ka. Mo na sa mission school, gitudlo gid sa mga missionaries that the word of God must be above the culture. Dili kay ang culture mo above the word of God. Namina mo, para ba itong pastor nga niya itong tribo sa panahon, nga nadunggan ako sa mission school, pag-adto niya ang mga, bungad niya itong mga babae nga wag isapot. Oh, nude. As in yun, way tabon. Welcome! Sa itong nalimot ko sa itong tribo sa una, lagi, na ang siya pa matod, pa niya, bago pa kuno siyang na missionary din, bago pagka-struggle kuno siya siyang past life sa unang panahon din, naging anay kuno, mag-listen, magkuno siya, overcome atong gamay ra kang lubog niya, makita ng katonong gahubo, naging kuno hinunan niya, nakita, ana siya sa Ginoo, Lord, nag-testimony siya sa sarap niyang tsanga, Lord, mabuti na lang nakapag-fasting ako ng 20 days, ng 10 days, kung hindi iwan ko lang kung anong mangyayari. Kaya naman ang puan niya, ma-slave ka bilang ka mali pantigon, matod pa niyang sauli mo na makakonsentrate ka, anak. Anak siya na mo. So it takes a lot of self-denial, matod pa niya. Nakita ninyo? Mo kailang culture. Mo na napokus po siya grupo. Diyos ko, Lord. Nakaingat sa kong kaugal. Naminaw kayo mga
Ang mga lecture kay mga missionaries nung yun, pag-share nila ang ilang mga experience. Kaya na, di ko sigino, ang dalahan ako sa asang tribulon, ayaw lang kita ng kahubo. Murag dito na matake ng magkauban niya. Naman mga babae, hubuan yun. Ana na lang yun sila. Wala na lang kita yung Malaysia, karong panahon na. Kaya sila nga mga missionaries, liwat sila unong, dili bayas na taga-tribe. Na mga conservative kay mga babae, nagkauban kay sa missionaries, may tabon ba yung katanan. Nanabayamin, magpantalon, mag-t-shirt, kag dagko, nga kinahanglan way makita nga mga bundok-bundok diha. Anami, amo ni trademark na mo sa una ba daw? Conservative kay ni sa tanan, unya patol kay tribo pahubuon sa tanan. Hubo ka. Nabili na bagid mahitabo ka maghubog kay mao may inang kultura. Di mo kay welcome sa tribe. Then they traveled natin pa niya. We traveled so far, ni gasto pila ka $1,000 ang ilahang inang-eskwelahan kay giset sila itong napita. Walang dyan kuno naka-educate nila nga hubuay kuno itong napita. Kaya kung nakabalo pa daw siya, matod pa ito mong teacher, kung nakabalo pa siya hubuay, di yun kuno siya maadto dito. Na ikaw, Henry mo, subot ka. Dito na lang tato, mukhaon ng baki, mukhaon ng ginamos na unggoy, matake pa ito na ako, Lord. Ayaw lang po anang maghubo. Yun. Kaya anak ko sa Ginoo ato. Kalingaw mi. Gingnan namin niya nga. Kinahanglan ma-experience ko na mo ni Jesus. In Jesus' name! Nagiging ko ito napitan. Ayaw siya kong daga ito napitan. Ginoo. Ayaw there. Ano naabot ang taliha? Gahisgot na mutag salina, no? Sumaw na nga your holiness will always reflect from the outside. Kasi pag tama mo, tuod yung itong diwali sa pastor. Kasi pag tama ang puso, tama rin ang nakikita ng tao sa buhay mo. Sa imong sininaan, kinahanglan makita sa mga tao ang pagkabalaan sa Diyos. Makita nila nga pinasahi ka. Makita nila nga prinsesa ka sa hari, sa tanang hari. Okay, ikaw no, parehas ito sa Pangasinan sa unang panahon. Kaya nag-vision exposure mami. Na ako yung nakita na worship leader dito, matanon pa, gwapar ba kasi natanan, bro, siya ina, magdayo, mabata ba, gwapar kasi natanan. Nagpa-disciple siya, kay worship leader, among disciple, sa usa kasimana, ampo, pastig, nakuratan yung tanan pagka-Domingo. Kaya wala di ay sila na orient ang ilang simina, kailang pastor, bilabihang bukutana, wala pakialam sa mundo. Pag-lead niya sa worship ay soon, kabalo ba mong nag-slack siya nga kanang murag leggings na nga kanipis o kabihot. Dayon ga blouse siya tupong kay high waist man. Ga blouse siya o kanang tupong sa iyang murag leggings man siguro to ba? No. Naka-concentrate pa rin may pagdayag na. O gani ko na-distract gani kong babae. Kung saan na lang itong mga laki nga nasa tubangan. Pero di mo feel yung kaya anointed, di kaya siya makuhan. Na impartan man yung buwan, ipapasting, itabangag ang po sa missionaries. Nindot kaya ang flow sa worship. Ang nakaapat lang ang iyang postura. May gani di ay ang mga tao at panahon na sa pagdayag nila sa Ginoo, nagpiyong ang ilang mga mata. Okay, atong praise, dako man ilang palpit, na siya kabarog. Pag-worship na, gawas naman siya. Akto po nga ang tao ng bayo ka na overwhelmed sa presensya sa Ginoo. And they all closed their eyes. They worship God. Mga nang usahay, they kanina itong mata, mas maayon na lang ginadili na tubukhon. Diba? Are you there? Okay. So that is the new nature na atong madawat gikan sa Dios, sa diha nga atong siyang dawaton, akong usbon, the nature created in the likeness of God. Hallelujah! The moral attributes of the Lord is visible sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi aron ang ikatulong igsoon, mahimo kang sugat sa kalibutan. Praise be to the living God. Now you can preach the world about Jesus by setting an example first sa imong kaugalingon. You must preach Jesus sa imong kaugalingon, gina magsugod. Makit-ang sa mga tao ang kahaya. Di ba in Matthew 5:16, gipakasama ta sa usa ka lang parilya nga gidagkutan o niya gibutang sa hintak. Dili sa bottom, dili sa ilalong sa hintak, apan dito sa ibabaw sa bukid, aron ang imong kahayag makita sa tanan. Namina mo duro, na bisan dili ka magwali,
Dili ka mo istorya nila about Jesus. Ang imong kinabuhi, makita nila nga naagid kay Jesus. Nakasulay mo, ana? Kaya ang imong inistoryahan, di ba? Pares atong kailan ako nga teacher, nga giinan, gipanabik siya sa iyang kauban ng mga teachers, dili maot nga tabi. Kabalo mo siya tabi sa iyang kauban ng mga maestra. Kana bitaw siya nung kalahi gina siya namo, kay kami manlibak siya kay dili mo apil. O, di ba? Dili kina siya mo sumpay o istorya mo, smile na siya. Iyon po ito. So kay relihiyon na niya, no? O, di ba? Mga pinaday na yung relihiyon. Nung magdihan mo nakita ang mga kuwan, yung kalainan. Lahi man ang inyong bitaw kag born again Christian, ba ka? Di man halata. Di ba? Uy! Di ba born again mo ka siya? Naalagi ka ng diskuhan. Di ba? Uy! Born again, di ay ka. Doon kayo na magtagkuyo-kuyo. Walagi ka na kung nakashare bahay ni Jesus. Di ba? Kaya mo stand out ba yan ang himaya sa anak sa Ginoo? Abi mo kung anak ka sa Diyos, kung naa ka sa company sa mga unrighteous, dili mahitabo nga dili mo sitak ni mong kahayag diya. Dili mahitabo nga dili mo na sa sangyawan sa gugma sa Ginoo. Baga kag nawong oy. Hello! Baga kag nawong. Dili mahitabo nga imong barkada imong tan-aw na nga kuana ka kinabuhi nag usa ka kinabuhi halayo sa Ginoo. Dili mahitabo nga dili mo na sultihan siya. Dili mo na siya warningan. Mao ni kahayag ka imong mapatunan kung naa ka sa Dios. Manakot ang imong kahayag. Muna kung sila mo inaw, ikaw po mo inaw. Sila manlibak, ikaw po manlibak. Sila hakog, ikaw po hakog. Dili nila mahibawaan. Camouflage nga Kristohanon. Pag green ang environment mo, green po siya. Diba? Hello? Katong himas-masan ako, ibutan na itong level 1 ba sa pagka-Kristohanon. Disconnect na ko sa kalibutan dahil hinahinay. Ingon ako maestra sa high school pa ko ito. Cha! Ikaw mo ikaw ang pambato sa linggo ng wika na singing contest mo natak ko sa ano pa nun. Iyan ako sa kong maestra. Kini pong overacting po kahit ka na in love is Ginoo ba exaggerated kasi nga tanan. Na ma'am, sorry di ka ayo ma'am kay ginagid ko mo kanta og mga anak karon. Anak po nila ko maestra. Grabe ha po nang inana na over po na imong simbahan. Wala mo ta simbahan. Ako ara man tong personal nga dedication sa Ginoo. Personal ako nga desisyon. Dili na lang lagi ko ma'am. Pag-ita na laglaing drama ay pakantahan. Yan yung palagpas. Karoon kay Manaya naman may folk danti naman po kong sayaw. Sa king sayo, pastor. Pagpunta na rin natin, maging ko na ako. Sabi, wala na po ng simbahan na ma'am. Ako wala na personal decision. Kinaako gihimo nga commitment sa Ginoo. Ngayon ko sa Ginoo nga, Lord, magpagamit ko nimo din mo hinay-hinay na akong disconnect sa kalibutan. Kasal sa akong classmate, kitawagan ko, Chu, pwede ka mukanta sa akong kasal katong ikaw. Nasuri, gid ka ay, dili na dyan kumuapil na karon. Ha, naman! Basta, lahi na akong kinabuhi ron. Okay kayo, no? Personal commitment sa Ginoo. Mo lang atong panahon na, sa elementary ko, mutuo mo sa dili, akong istorya sa akong mga classmate, puros gina mga binutbot. Gifted ako ng storytelling mo. Ito nadala na ko. Pagkabalo ito nila ng pastor ko, gingnan ko sa akong mga classmates na, halat siya, natinungon na gitong imuhang style sa unang panahon. Pag free time na mo sa una, patinugon ko sa akong maestra sa ito nga, chat, kuwani, tena story. Pagtalik ko makaimbinto mga istorya, magkamagama, ragod. Oo. Ako na sa pahilikin lang ko na kumaklas mga butbut, ragod ko mga istorya, ha? Dahil pagkabot akong high school, dili na siya butbut akong istorya. Magwali na gyud ko. Sa ako nadungkan sa mga Sunday school ako sa eskwelahan, akong i-share na sa akong mga classmates. Kabalo mo sa'yo nahitabo? Hinay-hinay. Ni palayo na sila nako. Kay KJ na ko nung kayo sa matan. Nakarelate mo? Usawas Jeroy nga. Simba-simba ng firstborn nga, di naman nung sabay na na-uwi na mga kakaroon. Saan na, Brad? Naman ka mo, sabay na mo, are, di ba? Natawag kada. Oo, distansya na sila. Kaysa una, mag-isgot silang mga laway mo, ano ta, bula-la mo po kayo, kapila-pil style, ang karoon ganyan. Pag mag-istorya sa kami, dili na maayo, apin ninyo, ang Biblia, nagtugan yung ito, nagwari na po si Pastora, nakapos ako mga kapit, sa naman, natinulaan yun. Nga naman, mo stand out yun ang himaya sa anak sa Diyos. Are you there? Muna mga tanak kung ninyo magsuon.
Inyo ba nang gibuhat sa dapit diin ikaw gibutang sa Ginoo? Hey! Gibudhian na ka, gibiyaan na ka tungod sa imong pagka-Diyos nun. I-persecute na ka tungod sa imong pagsunod sa Ginoo. O may naningog, wala pa'y persecution. Di ba? So, gipaglaban pa nimo ang Dios sa imuhang kinabuhi. Mao man ni siya. So atong dumdumon kanina pagtulunan nga gitudlo ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Ephesians, no? I-address man sa mga Ephesians nga taga the Church of Ephesus, gisulti niya kadto kanila nga kinahanglan nga magkinabuhi sila dihandas sa kabag-uhan kay ila nang nadawat si Jesus sa ilahang kinabuhi. Gilabay na ba ninyo ang inyong daan ng pagkatao? Gilabay na? Gamay ray mo amin. Gilabay na? Bago na ba ang nature na niya mo karon igsoon? Kahayag ka na ba? Si Binjak wala yun. Ang amin. Ang iyang una-una is none of the above. Right? Kaya dito na tama ng akong mensahe. Kay kaning atong kinabuhi nga binag-o mauni ang mukuyog sa Ginoo niya. Inaglutaw niya dito sa kapanganuran ng igsoon. Walay moadto sa langit nga ang kinabuhi wala na usod o wala nagpausod sa Dios. Panindugtaan lang sa pagtapos